Hello, sound check. Okay. Happy Lord's Day po sa ating lahat at ipinaabot ko po yung kagalakan na muling makapunta dito sa iglesia sa San Simon at nais ko rin pong ipaabot ang pagbati mula doon sa iglesia sa San Fernando, yung Solideo Gloria Reformed Baptist Church. At ipinapanalangin po namin ang iglesyang ito kasama na yung safety rin ni Pastor Ramen, kasama ng kanyang family sa kanilang biyahe. At tayo po ay nasa bahagi na ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay dumulog at hingi ng pagpapala sa gagawin nating pag-aaral. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay makakapakinig, makapag-aaral ng iyong mga salita at patuloy naming ipinapahayag ang aming kahinaan, patuloy naming kinikilala na sa aming sariling kakayahan ay hindi po namin kayang unawain at i-apply ang mga salita mo na aming mapag-aaralan. Kaya ang kailangan po namin ay hindi yung aming sariling galing, kundi ang banal na spirito na kumilos at upang mangusap sa pamamagitan ng iyong salita na pag-aaralan po namin. Dalangin po namin na habang ibinibigay namin ang aming focus, ay tulungan kami ng banal na spirito na ibigay din sa amin ng iyong salita. At ang dalangin namin ay magdulot ito ng hamon sa mga nandirito na mananampalataya na at maging hamon rin sa mga nakikinig na wala pa kay Kristo. At nais naming mauwi rin ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Hiling namin ito at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mula po sa long break, nang dahil sa Holy Week ay balik trabaho na ang marami nating mga kababayan ngayon. At alam niyo po ba na sa Holy Week na itatala ang malaking bilang ng mga dumadalo sa simbahan. Ang susunod na niyan ay ang Christmas season o ang Kapaskuhan sa buwan ng December. At marami po sa mga dumadalo sa simbahan tuwing Holy Week at Christmas season ay mga professing Christians. Professing Christians, sinasabi nila na sila'y mananampalataya. Maaring totoo yun, maaari ding hindi. Pero ipinapahayag nila na sila ay mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Sa ating bansa, marami ang nagpo-profess at nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Sa katunayan, ang Pilipinas ang top Christian country sa Asia at panglima naman sa buong mundo. Ngunit ang mahalagang tanong ay sa mga nagpo-profess ng kanilang pananampalataya, sa mga nagsasabing sila'y tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ang mahalagang tanong ay tunay ba na sila'y alagad ng Panginoong Hesus? At mahalaga na ang sagot natin sa katanungang ito ay hindi nakabatay sa uri ng Kristyanidad meron ng ating bansa, hindi nakabatay sa uri ng Kristyanidad mayroon ng ating paligid, sa maraming tao sa ating paligid, kundi ibinabatay natin dapat ito sa kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Sa ating text ay titignan po natin ang pagtuturo ni Jesus patungkol sa pagiging kanyang alagad. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ni Lucas, chapter 9, verses 57 hanggang 62, pero basahin ko po yung verse 51. Luke 9, 51, 57 hanggang 62. Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad,
subalit ang anak ng tao ay walang mapaghilingan man lamang ng kanyang ulo. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay, subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Matapos po ang baptism ng Panginoong Yesus sa chapter 4, sa verse 14 hanggang chapter 9 verse 50 ay makikita natin yung Galilean ministry ng Panginoong Yesus. At mula naman sa chapter 9 verse 51 hanggang chapter 19 verse 44, makikita natin yung paglalakbay ng Panginoong Yesus patungo doon sa Jerusalem. Now, mayroon po akong dalawang bagay na nais kong sabihin sa puntong ito pagdating ni Jesus doon sa Jerusalem. Mahalaga ito dahil una, sa Jerusalem, isa sa katuparan ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa makasalanan. Ang sabi sa verse 51, nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Yung tinutukoy ditong pagtanggap kay Jesus sa itaas, ay tumutukoy ito doon sa ascension, kung saan siya ay aakyat sa langit at uupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ngunit alam natin na walang ascension kung walang resurrection. At alam din natin na walang resurrection kung walang crucifixion, kung walang pagdurusa at kamatayan doon sa krus. Kaya napakahalaga ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus na kanyang gagawin doon sa Jerusalem sapagkat doon niya isa sa katuparan ang gawain ng pagliligtas. Ikalawa, mula sa pagtatagumpay ngayon ni Jesus sa kanyang misyon na mangyayari doon sa Jerusalem, ang pangangaral ngayon ng kanyang matagumpay na gawa patungkol kung sino siya at yung kanyang tinapos na gawa ay ipapangaral mula doon sa Jerusalem. Yan ang sinabi ni Jesus sa dalawang alagad niya na naglalakad doon sa daan patungong Emmaus matapos niyang muling mabuhay mula sa mga patay. Ang sabi sa Lucas 24:46 hanggang 47, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So dito makikita natin na yung pagtatagumpay ni Jesus, yung mabutang balita, ay ipapangaral mula sa Jerusalem. Ganun din sa Acts 1. Bago umakyat ang Panginoong Yesus sa langit ay sinabi niya ang ganito sa 8b, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So binabanggit ko po ito dahil nais kong makita natin yung kahalagahan doon na isa sa katuparan niya ang gawain ng pagliligtas sa makasalanan at yung pagtatagumpay niya sa kanyang misyon ay ipapangaral mula doon sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. At ito po ay nangyayari na sa panahon natin ngayon. Dito sa ating text, ito yung mangyayari pa lang pero sa panahon natin, ito ay nangyayari na. At dito sa ating text, patungkol sa mangyayari kay Jesus doon sa Jerusalem, ang sabi sa verse 51b, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Anong ibig sabihin noon na itinutok niya ang kanyang sarili? Yung pagtutok dito ni Jesus sa kanyang sarili ay isang Hebraism o Hebrew idiom, Hebrew expression na nangangahulugan ng katatagan ng layunin kahit pa may mga kahirapan o mga panganib. Sa madaling salita, alam ni Jesus na mayroong panganib, mayroong pagdurusa na naghihintay sa kanya doon sa Jerusalem at matatag niya itong
hinarap. Now, yung hirap na naghihintay kay Jesus ay sinabi niya actually sa chapter na ito sa verse 22. Ang sabi niya doon, ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin at sa ikatlong araw ay muli niyang bubuhayin. So alam niya. And then, nung isama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago doon sa bundok at doon ay nagbagong anyo siya, ang sabi sa verses 29 hanggang 31, samantalang siya'y nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakakasilaw na puti. At biglang may dalawang lalaking nakipag-usap sa kanya, sina Moses at Elias, na nagpakita sa kalwalatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. So dito makikita natin sa mga previous verses, 22, 29 hanggang 31, bay maliwanag na doon ay maraming mga pagdurusa na kailangan niyang maranasan, ngunit sa kabila nun, itinutok niya ang kanyang sarili sa Jerusalem. Ipinapakita niya na ang Panginoong Yesus, nang gawin niya yung gawain ng pagliligtas, hindi siya yung parang napasubo na lang. Yung hindi niya alam yung mangyayari, pero nagawa niya na to, tutuloy ko na, bahala na. No, alam niya yung mangyayari sa kanya. Gayunman, ito ay kanyang itinuloy pa rin. At doon nga ay isa sa katuparan niyang gawain ng pagliligtas. At yung text natin ay bahagi doon sa paglalakbay ng Panginoong Yesus papunta sa Jerusalem. Sa paglalakbay na yon, ang Panginoong Yesus ay patuloy na nagturo. At sa ating text, nagturo siya patungkol sa pagiging kanyang alagad. 3 tao ang sa unang tingin ay naisumunod kay Jesus, at yung una't ikalawang tao ay makikita natin sa account ni Matthew sa chapter 8, 19 hanggang 22. Subalit yung pangatlong tao dito sa account ni Lucas ay natatangi sa kanya. At dito sa encounter ni Jesus at sa 3 taong ito, ay masasagot ang tanong, ano ba ang buhay ng alagad o tagasunod ni Jesus? Paano ba namumuhay ang disipulo ng Panginoong Jesus? Dito makikita natin na may bigat yung pagtuturo niya sa mga nais sumunod sa kanya. Gayunpaman, napakalaga na makita natin kung sino ba si Jesus na nagsasabi nito, nagtuturo nito, nagbibigay ng hamon, at bakit ganito na lang ang hinihingi niya sa mga nagnanais sumunod sa kanya. Alam niyo po, kahit yung mga rabbi, yung mga guro sa panahong iyon, ay hindi po ganun katindi yung kanilang hinihiling sa kanilang mga estudyante o sa kanilang mga tagasunod. Pero yun ang point. Si Jesus ay hindi lamang basta rabbi o guro. Kaya nga ganito yung kanyang hinihingi. Nang ibalita ng anghel ng Panginoon ang kapanganakan ni Jesus sa mga pastol, bahagi sa sinabi ng anghel sa chapter 2 verse 11 ay ganito, ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. And then sa next chapter, sa verse 22, nang si Jesus ay bautismuhan, nagsalita yung ama at nagsabi na ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. And then sa next chapter, sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, at maging dito sa chapter 9, paulit-ulit nating makikita ang pagtukoy ni Jesus sa kanyang sarili bilang anak ng tao. The Son of Man. Ito yung favorite title niya na tumutukoy sa kanyang sarili. Isa itong messianic title na nagpapakita na ang Diyos ay nagkatawang tao. At yan po yung mahalagang dapat nating idugtong doon sa hamon at pagtuturo ng Panginoong Yesus. Ito si Jesus, kung sino siya, at ito ngayon yung kanyang hamon. Siya yung minamahal na anak ng Diyos, ang anak ng tao, messianic title, siyang Kristo, tagapagligtas, Panginoon. At dyan natin
iugnay yung hamon na ibinibigay niya sa kanyang mga tagasunod kung sino siya. At di ba, totoo rin ito. Maging sa ating mga relasyon sa ibang tao, sabihin natin, yung sino ba itong nag-uutos na ito? Halimbawa, yung mga guro sa eskwelahan, tinatawag sila ng marami na ikalawang magulang. Ngunit hindi maaring sabihin ng guro dun sa kanyang mga estudyante na tulungan mo nga ako sa gawaing bahay. Maglinis ka nga ng bakuran ko. Mag-agiw ka nga ng kisame. Linisin mo nga yung motor. Hindi po maaari sapagkat yung kanyang inuutusan na yun ay estudyante at siya ay guro, ikalawang magulang lamang. Subalit paano kung ang magde-demand, ang mag-uutos sa estudyante ay yung kanyang mismong magulang? At sabihin nitong, tumulong ka nga sa gawaing bahay, linisin mo nga itong kotse, magwalis ka nga ng bakuran. Makikita natin na susunod siya dahil dun sa otoridad ng kanyang magulang. Parang ganun din dito sa ating text. Mahalaga na makita natin kung sino si Jesus. At yung kanyang dinedemand ay i-connecta natin doon. Ang relasyon ni Jesus sa mga nais sumunod sa kanya, hindi lamang relasyon ng guro sa kanyang estudyante, ni hindi man din relasyon ng magulang sa kanyang anak, kundi bilang Diyos na nagkatawang tao sa kanyang mga tagasunod. At sa liwanag ng kung sino ang Panginoong Jesus, hinahamon niya ngayon tayo na sumunod sa Kanya, na kilalanin siya ng higit bilang pangunahin sa ating mga buhay. At yan po yung simpleng mensahe na nais kong kunin mula sa ating text. Hinahamon ng Panginoong Jesus na kilalanin siyang pangunahin sa ating mga buhay. Yan po ang hamon ng Panginoong Jesus sa mga taong na-encounter niya sa paglalakbay patungo doon sa Jerusalem. 3 tao nga ang makikita natin dito at sa isang banda masasabi natin na mayroon silang desire na sumunod kay Jesus, subalit sa naging sagot ni Jesus sa kanila ay hinahamon niya sila na kilalanin siya bilang pangunahin sa kanilang buhay. At ito rin ang hamon ni Lucas sa kanyang mga mambabasa, na si Kristo ay maging pangunahin. At ito rin ang hamon natin sa mensaheng ito, na makilala natin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay at kilalanin natin siya ng higit sa lahat, na handa tayong magdusa bilang tagasunod niya, na tinitignan natin si Jesus ng higit kaysa ano pa mang relasyong pangtao. At nawa ang mensaheng ito ay humamon nga sa mga nakikinig na wala pa kay Kristo, na siya'y maging pangunahin ng iyong buhay. Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Sino si Jesus sa akin? Sa mga nandirito naman na mananampalatayanan ng Panginoong Jesus, nawa ay magsilbing paalala ang katotohanan ito na alam ko ay alam mo na kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesus bilang alagad. At kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesus at mayroon tayong nakikitang salungat sa inaasahan ng Panginoon sa atin, tayo ay mag-repent. At kung makita naman natin na ang ating pamumuhay ay tama, sa biyaya ng Diyos, tayo ay magpatuloy na sumunod sa Panginoong Yesus bilang kinikilala siya na pangunahin sa atin. Sa ating text, may dalawa akong katotohanan na nais bigyan ng diin patungkol sa hamon ng Panginoong Yesus. Una, nakahandang magdusa bilang tagasunod ng Panginoon. Nakahandang magdusa bilang tagasunod ng Panginoon. At ikalawa, hindi nag-aantala sa panawagan ng Panginoon. Hindi nag-aantala sa panawagan ng Panginoon. At nung dinedevelop ko itong, ginagawa ko itong sermon na ito, nakita ko na baka magkulangan ako ng oras sa ikalawang punto, kaya minabuti ko ng tignan natin ngayong umaga ay yung una na lang muna. So una, nakahandang magdusa bilang tagasunod ng Panginoon. Verses 57 hanggang 58. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya,
Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lunggat, ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. So pansinin po natin dito na may taong nais sumunod kay Jesus. At sa isinagot ni Jesus sa kanya, ay pinag-iisip niya ito patungkol sa klase ng buhay ng mga tagasunod ni Kristo. Dito ang unang tao ay nag-offer, nag-volunteer na siya'y susunod kay Jesus. At ang sabi nga niya, susunod ako saan ka man magpunta. No, parang magandang pamagat ng isang pelikula, susunod ako saan ka man magpunta. At kung pagkukumparahin natin, may pagkakaiba itong unang tao kaysa sa ikalawa at ikatlo na nais sumunod kay Jesus. Dahil yung sabi nung una, sa sinabi ng una, wala siyang kondisyon na ibinigay bago siya susunod. Ang ikalawa ay nagsabi na, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Yung ikatlo nagsabi, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Ngunit dito sa unang tao na nagsabi na susunod kay Jesus ay walang kondisyon na ibinigay sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng offer ng taong ito, at bagamat hindi sinabi ni Luke yung motibo niya, pero sa sagot ni Jesus ay masesense natin na pinag-iisip niyang mabuti ang taong ito kung sino ba si Jesus na nais niyang sundan at ang mga hirap na inaasahan sa mga susunod kay Jesus. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni William Hendrickson, ang sabi niya, he wanted to be Christ's disciple, but he failed to understand the implications of discipleship, namely self-denial, sacrifice, service, suffering. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus ngayon, dahil nga hindi niya ito nauunawaan, ay ipinakita niya yung paghihirap. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa verse 58, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Dito sa sagot ni Jesus ay pinapaliwanag niya ang mahirap niyang kalagayan. Bagamat siya ang anak ng Diyos, ito yung kanyang messianic title, ngunit ito yung kanyang nararanasan. Si Robert Raymond ang nagsabi, when Jesus employed this title, yung the Son of Man, he was self-consciously claiming to be the Danielic man-like figure and hence the Messiah, uniting with the Old Testament figure two motifs, Isaiah's suffering servant and Daniel's Son of Man coming apocalyptically to judge the earth and complete the kingdom of God. At dito sa sinabi ni Jesus, hindi ito dahil siya ay nagrereklamo nung sinabi niyang ang mga asong gubat ay may lungga, ang mga impapawid ay mayroong pugad, ang anak ng... Hindi yun pagrereklamo, kundi yun ay pagpapaliwanag niya. Kung pagpapakita niya gaano kahirap, gaano kababa ang kanyang kalagayan nung siya ay nagkatawang tao para iligtas ang makasalanan. May magandang sinabi si R.C. Sproul sa kanyang aklat na The Glory of Christ. Ang sabi niya, we hear the protest from the wounded egos of famous people when they are not recognized. They complain, don't you know who I am? It is humiliating to them to go unrecognized because people do not recognize them. They feel treated beneath their dignity. If any human being was ever subjected to such repeated indignities during his life, it was Jesus. O nga naman, makikita natin no, sa social media na lang, yung away kalsada, hindi mo ba ako kilala? Ba't ganito mo ako pinakikitunguhan? Ngunit, tignan natin ang karilagan ng Panginoong Yesus kung sino siya. At yung kanyang humiliation, yung kababaan na kanyang naranasan.
At nakaakibat dito yung kanyang pagdurusa. Sa sagot ni Jesus sa unang tao ay makikita natin ang mababa at mahirap niyang kalagayan na ultimately ay makikita natin sa krus. Ito ang Jesus na nais sundan ng unang tao. At sa sinabi ni Jesus sa kanya ay makikita natin kung paanong pinapahalagahan ng Panginoong Jesus ang tamang kaalaman patungkol sa pagdurusa na kailangang tanggapin ng mga nais sumunod sa Kanya. Kaya yan po yung point na kinuha ko mula dito sa ating text. Ang kahandaang magdusa para kay Jesus ay nararapat maliwanag sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo, kinikilala mo ba na mayroong pagdurusa bilang tagasunod ng Panginoon? Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, yung paraan ng pag-eebanghelyo ay binabypass yung kaisipan ng mga tao at ang tinatarget ay yung emotion na wala yung katotohanan. Mayroong makapagbagbag damdaming -1, instrumento o kwento, ngunit hindi batay sa katotohanan. At maraming mga tao, dahil na kuha yung kanilang emosyon na hindi nila tunay na naintindihan, ay bumibigay sila. Sa isang book ni Don Carson, Spiritual Reformation, nakakalungkot itong kanyang sinabi. Ang sabi niya, "Yes, we urgently need more and better evangelism. But we must candidly come to grips with several alarming facts. To what extent do those who profess faith at world-class evangelistic meetings actually persevere over a period of 5 years from their initial profession of faith?" Ilan daw yung dumaan dun sa mga evangelistic method, mga crusade siguro yan, lumapit sa altar call, ang nagpapatuloy after ng ilang taon, mga 5 years mula nang sila'y nagpahayag sa pananampalataya. When careful studies have been undertaken, the most commonly agreed range is 2% to 4%. That is, between 2% and 4% of those who make a profession of faith at such meetings are actually persevering in the faith 5 years later, as measured by such external criteria as attendance at church, regular Bible reading, or the like. 2%. 2 to 4%. Hindi ko alam kung ilan na yung mga covenant members dito sa SABC. Sabi natin 100. 2 hanggang 4 lang yung magpapatuloy. Tapos yung 96-98% mawawala na. Ito yung nangyayari ngayon. Ito yung kalakaran ngayon sa pang-iebanghelyo. Maraming nag-iebanghelyo, kapag naka-encounter na ganitong tao, nag-express ng kanilang desire na sumunod kay Kristo, ano ang kanilang gagawin? Sasabihin, kinikilala mo ba na ikaw ay makasalanan? Opo. Tinatanggap mo ba si Jesus sa iyong puso? Opo. Sumunod ka sa panalangin ito. At kapag nagawa na yung diniktang panalangin, ay siya'y mananampalataya na. Sasabing mananampalataya na. Walang tamang pagkaunawa patungkol kay Jesus at sa kanyang ginawa. At kung ano ang panawagan ng Panginoon sa mga nais sumunod sa Kanya. Now, linawin ko lamang po, hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating masigasig na pagsunod kay Jesus, na yung ating nakabatay ito sa ating gawa, sa ating pagsunod sa Kanya. No, naliligtas po ang tao dahil lamang kay Jesus at sa Kanyang tinapos na gawa. Anumang gawa ng tao mula sa kanyang sarili, kahit na magpinitensya pa siya o magpapako sa krus, ay hindi yun makapagbibigay ng ganap na katuwiran sa Kanya. Hindi yun makapaghuhugas sa kanyang mga kasalanan. Ngunit yung kautusan ng Diyos na kinakailangan natin sundin, ito ay sinunod ng ganap ni Jesus.
Hindi siya nagkasala, siya lamang ang tanging nakasunod ng perfect sa mga kautusan ng Diyos. At yung pagbabayad sala, yung kabayaran ng kasalanan na dapat nating pagbayaran ng dahil sa ating paglabag, ito yung kinuha ng Panginoong Hesus nung siya ay nagdusa at namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Siya yung ibinilang doon na makasalanan. Hindi siya nagkasala. Ngunit ibinilang siyang makasalanan upang ang mga makasalanan na magtitiwala sa Kanya ay ibilang na matuwid ng Diyos. Siya yung kumuha sa sumpa ng kautusan upang ang mga nasa sumpa ay hindi nabagsakan ng sumpa, kundi matubos sa pamamagitan ni Kristo. At sa ating text, yan nga yung gagawin niya doon sa Jerusalem. Pero sa ating panahon, tapos na. Nangyari na. Muli na rin siyang nabuhay mula sa mga patay. Tanda na tinanggap ng Ama yung pagbabayad kasalanan na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya kung may nandirito na wala pa sa Panginoong Hesus, huwag kang magtiwala sa magagawa mo para sa Diyos. Kung sasabihin mong kaya mong maligtas sa pamamagitan ng iyong gagawin sa Diyos at hindi gagawin sa Diyos, para mong sinasabing ikaw ang tagapagligtas ng iyong sarili. Gagawin mo lang ito at hindi mo gagawin ito. Ngunit hindi tayo ang tagapagligtas. Si Kristo ang tanging tagapagligtas ng makasalanan at tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa. At sapat po yun para iligtas ang makasalanan at tanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo ngayon ay alagad ng Panginoong Hesus, kasama sa pinaniniwalaan natin ay yung paghihirap na kaakibat ng pagiging tagasunod ni Hesus. Nais ni Hesus na maging maliwanag na siya, si Hesus na sinusundan, ay Panginoong naghirap ng dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang mga alagad na kanyang iniligtas na, ay makakaranas din ng paghihirap ng dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Yung pagpapaliwanag ni Hesus sa kanyang paghihirap bilang anak ng tao at yung hamon niya dito sa unang taong ito na nag-express ng desire, ay masisilip din natin na tinukoy niya na sa verse 22 hanggang 23. Ang sabi doon ng same chapter, ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng mga matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin at sa ikatlong araw ay muling buhayin. And then next verse, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. At ito ngayon yung ipinapakita niya dito sa ating text. Ngunit ang pagdurusang ito ay hindi nalalaman o hindi tinatanggap, hindi maliwanag sa unang tao sa kabila ng kanyang pag-express ng desire na sumunod. Kaya ang ginawa ni Jesus, ipaniliwanag niya ngayon. Ipinakita niya kung sino siya at ang hirap ng kanyang buhay at ganun din yung kanyang mga magiging tagasunod. Sapagkat hindi ganito yung kaisipan ng taong ito. So maaari pa lang ang isang tao ay magpakita ng panlabas na desire pero hindi niya talaga nauunawaan ang pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus. Merong isang kwento patungkol sa sumali sa isang fun run. At sabi niya, sumali ako sa fun run kasi pag natapos ko, tatanggap ako ng 10K. Yung 10K pala na sinalihan niya, yun pala yung tatakbuhin niya. Ngayon, kung alam mo na gano'n ang nangyari, yung 10K doon, hindi yun premyo, yun yung layo ng tatakbuhin mo. Anong gagawin mo? Mananahimik ka, hayaan mo siyang lumabas yung dila niya doon ng kakatakbo? No, ang gagawin mo ay, sigurado ka ba? Yung ibig sabihin ng 10K na yan ay hindi premyo.
Nalalaman mo ba yung hirap na yung susuungin? At parang ganun din ang ginagawa dito ng Panginoong Yesus. Itinuturo niya kung ano ang tagasunod niya, ano ang buhay ng tagasunod ni Kristo. Kaya ang hamon dito ay kilalanin natin ang hirap na kaakibat ng pagiging tagasunod ng Panginoong Yesus. Sa mga nandirito na wala pa kay Jesus, inaanyayahan ka niya na pag-isipan. Pagnilayan, isipin mong mabuti na mayroong hirap na kakambal ng pagiging alagad niya. Pero alalahanin mo rin, etong humahamon sa'yo na yakapin ng paghihirap ay unang yumakap ng paghihirap upang ikaw ay maligtas. Di ba nga nakita natin sa verse 22, 29 hanggang 31, maliwanag na maliwanag kay Jesus yung maraming mga pagdurusan na kinakailangan niyang maranasan doon sa Jerusalem. Gayon may ipinagpatuloy niya ang paglalakbay na ito dahil alam niyang tanging sa pamamagitan ng kanyang gagawin lamang, kaya ang makasalanan ay magkakaroon ng kaligtasan. At natapos niya. Dahil dito mayroong kaligtasan ng makasalanan. At ngayon, hinahamon niya ang mga tagasunod niya na yakapin ang pagdurusa na kaakibat ng kanyang pagiging alagad. At kung iisipin natin yung hirap na pinagdaanan ng Panginoong Yesus para tayo ay maligtas, ay ganun na lang ito katindi. Sa krus ay nagdusa siya at namatay sa lugar ng makasalanan. Yung pinakakakilakilabot na bagsakan ka ng matuwid at banal na puot ng Diyos laban sa kasalanan ay kinuha ni Jesus upang ang makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. At yan ang alalahanin mo sa hamon ni Jesus. Yung pinakamatinding pagdurusa na maaring maranasan ng tao ay kinuha niya na. At kung ikaw ay magiging alagad niya, anumang pagdurusa na mararanasan mo, dahil hindi ka naman niligtas sa sufferings dito sa mundo, ngunit anumang pagdurusa na mararanasan ng alagad ay mayroong rason. Para yan sa ating kabanalan, para yan sa ating pagpapabanal. Bagamat may mga pagkakataon na marahil ang nararanasan natin bilang alagad ni Jesus ay napakabigat yung mga pagsubok, napakatindi ng mga challenges. Ngunit alalahanin natin na para pa rin ito sa ating ikabubuti. Sa unang Pedro chapter 1, verses 6 to 7, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay may uwi sa kapurihan, kalawalatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi nasasayang ang pagsubok, ang mga pagdurusan ng tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaya sa mga nandirito na wala pa sa Panginoong Yesus, mag-isip ka. Bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa tagasunod ng Panginoong Jesucristo? At isipin rin natin na bagamat naririnig natin yung challenge ng sufferings at ayoko niyan, huwag mo rin isipin na kung ikaw ay tatanggi kay Kristo, ay lubusan kang makakaligtas sa sufferings. Dahil kung ikaw ay wala kay Kristo at mamamatay sa iyong kasalanan, ang mararanasan mo ay pagdurusa bilang matuwid na bayad sa iyong mga kasalanan. Kaya pag-isipan mo ito. Para naman sa iglesyang ito, sa pagkilala natin sa hirap na kaakibat ng pagiging tagasunod ni Jesus, may dulot ito sa buhay natin bilang iglesia. Halimbawa sa pag-eebanghelyo, sa evangelism,
wag po nating ikompromiso ang katotohanan ng salita ng Diyos nang dahil lang sa bilang o dahil dun sa impluensya nung taong kausap natin. Diyan po nahuhulog ang maraming mga iglesia sa panahon natin ngayon. Masyado silang nakatutok sa pagpaparami at sa impluensya ng magiging mga members nila at kinokompromiso ang katapatan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan bakit marami ang basta tanggap na lang ng tanggap sa iba't ibang tao kahit na hindi maliwanag sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito rin ang dahilan bakit yung iba ay kaagad nilang pinagtuturo yung tinanggap nila na hindi naman maliwanag yung ebanghelyo dahil mayroon siyang impluensya. Dahil maaaring siya artista, marami siyang mga followers sa Facebook. At linawin ko lang po, hindi po tayo against sa bilang. Hindi rin po tayo against sa impluensya ng ibang tao tulad ng mga artista. Pero ang sinasabi ko po ay alam ba ng mga taong ito na dinaragdag sa kanilang simbahan kung sino si Kristo at kung anong pagiging alagad? Alam ba ng mga influencers na ito na nangangaral ng ebanghelyo kung ano ba talaga yung mensahe ng ebanghelyo at yung pagiging disipulo ng Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus po dito, hindi niya kagad tinanggap yung unang tao na nag-express na mismo ng desire na sumunod sa Kanya nang dahil sa bilang. Ang Panginoong Hesus hindi niya kagad tinanggap yung unang tao na nag-express ng desire na sumunod sa Kanya dahil sa impluensya nito. Alam niyo po ba, sa account ni Matthew, ang unang tao sa ating text ay ipinakilala bilang eskriba. Mababasa natin yan sa Matthew 8:19. Ang sabi ni William Hendrickson, the scribes were the trained and ordained theologians of the day, the men versed in the Torah, the rabbis. Their task was to study, interpret, transmit, copy, and teach the law. Si MacArthur, ang sabi niya, scribes were highly esteemed, experts in the Mosaic and Rabbinic law, which they interpreted authoritatively for the common people. So, anong makikita natin dito? Ito yung eskriba, according kay Matthew, at bilang eskriba, meron siyang impluensya sa panahong yon. Pero imbis na kagad tanggapin ng Panginoong Hesus ang eskribang ito, at imbis na pagkatanggap niya ay dahil siya'y theologian, pag-preach niya na ng message, lalo na siya'y theologian, subalit ang ginawa ni Jesus ay pinahinto niya. Panginoon, susunod ako sa iyo, saan ka man magpunta? Teka, ang mga asong gubat ay may lungga, ang mga ibon sa himpapawid ay mayroong pugad, at ang anak ng tao ay wala man lang mapaghiligan ng kanyang may uunan. Sa ginawang ito ni Jesus ay makikita natin na hindi bilang ang pangunahin niyang concern. Hindi rin influensya, kundi ang katotohanan. Naiintindihan mo ba kung ano ang pagiging tagasunod ni Kristo? At hindi ba't bilang kanyang iglesia, nararapat nating sundan ng Panginoong Hesus? Na hindi bilang ang ating pangunahin, hindi impluensya ang ating pangunahin, kundi nalalaman ba nila kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos? Ilang taon po ang nakalipas sa iglesia po namin doon sa San Fernando. Meron pong nag-express ng desire na maging member. At natutuwa ako at ipinapanalangin sa Panginoon dahil kasama siya sa home Bible study na ginagawa ko noon sa Friday. At siya ay kapatid ng nooy vice mayor ng San Fernando. At alam niyo po, sa isang pastor na nag-uumpisa, ang daming naiisip, paano kaya kami magkakaroon ng building, paano kaya kami
magpa-progress sa aming building dahil masikip po kami doon. Kapag umuulan, sama-sama kami doon sa sana nga yung ganito kalamig din ay maging kahit may aircon kami na dahil kasi deacon namin nag-express na kanina, dagdagan na natin yung aircon dahil napakainit. And magandang blessing yon. At itong taong ito ay nag-aya. At sa akin naman, sige po, ang ginawa ay sinundo ako sa bahay, kumain kami sa isang resto, at doon kami nag-uusap sa Ebanghelyo. Nagkaroon ako doon ng idea sa mga ganitong bagay, mas mabuti na sa office na lang ng pastor. Dahil pag may ganong mga mabuting bagay na ibinigay yung isang applicant, parang titiklop ka. Dahil mayroong kang kabutihan siya na ibinigay sa'yo na I believe ay sincere naman. Pero hindi niya naunawaan ang Ebanghelyo. At ang ginawa ko ay pag-usapan po natin ito sa susunod na mga buwan. Ang gawin niyo po ngayon ay mag-take notes po kayo sa inyong Bible reading. Kung kayo may tanong ay lapitan niyo po ako. At pag-usapan po natin ito sa mga susunod na panahon. Mayroong ganong klaseng temptation na dahil sa impluensya, dahil sa bilang, ay tatanggapin na natin sila. Ngunit kinakailangang sundin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon at sa kanyang mga magiging alagad na siyang gusto naman nating mangyari, ay nalalaman nila yung hirap na kinakailangan nilang pagdaanan bilang tagasunod ni Kristo. November 2025, meron kaming binautismuhan, taga Porac. At after ko siyang i-baptize, ay sinabihan ako ni Esed, yung anak ko, bulol pa. Gusto niya lang din daw magpabaptize. Nung sabihin niya sa akin yon, of course, alam ko yung ibig niya sabihin, gusto niyang maligo sa pool. Di ko naman tinulak. Pero, alam ko na hindi niya naiintindihan. Nagkaroon ako ng lungkot na alam kong hindi niya naiintindihan, pero sana isang araw maging totoo yun. At sana kung loloobin din ng Panginoon, ay ako yung magbautismo sa Kanya. Higit dun sa makita mo siya na umakyat sa stage na mayroong medal, kahit na ilang dosena yung kanyang medalya, wala pong masama doon. Pero bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus, yun ang dinidesire natin sa ating mga anak, na sila ay maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo, kilala nila si Kristo at naunawaan nila kung paano maging kanyang mga alagad. Kaya wag po nating bilisan yung pagdating sa pag-ebanghelyo sa ganong paraan, para lang sa bilang at sa impluensya. Ganon din ang nakikita ko sa ang application nito sa mga applicant sa ating church. Sa tingin ko, isang practical na pwede nating gawin ay kausapin natin sila. Sabihin natin na talagang natutuwa tayo at nagagalak na sila ay nag-express ng kanilang desire na mapabilang sa ating lokal na iglesia at kamustahin natin sila sa kanilang mga buhay. Baka po yung kasalukuyan na applicants na yon ay mayroong pinagdaraanan bilang alagad ni Jesus. Baka yung applicant na yon ay nahihirapan dahil siya'y naninindigan sa pananampalataya sa pagsunod kay Jesus. Anong gagawin natin? Encourage natin siya. Sabihin natin, tama yan. Though hindi pa kapatid, hindi pa na-recognize, pero tama yan. Sinusunod mo si Kristo. Hindi nasasayang yung mga pagdurusa mo sa Kanya. Hindi po pwedeng after lang tayo sa bilang, kundi na i-communicate natin yung kung ano ang pagiging alagad ng Panginoong Yesus. Yung, again, sa church po doon sa amin, nais ko pong ipaabot sa inyo ang balita na magtatatlong taon na kami sa huling linggo ng buwan na ito, ng April. At sa providensya rin ng Panginoon ay mayroon pong 4 na i-interviewin namin publicly. 3 po sa kanila ay babautismuhan,
yung isa po ay itatransfer, siya mula sa Laguna at napiling mag-aral dito sa Magalang at siya po ay magpapamember din sa amin. At alam niyo po ba, dun sa process ng membership, tinatanong sila 6 months, yung pong 3 ibabaptize na ito ay nakakaranas ng kahirapan mula mismo sa kanilang pamilya. Yung isa, tutol yung kanyang magulang sa pagpapalit niya ng paniniwala. Ang sabi ng kanyang magulang, pinanganak kang, mamamatay kang, at nagdulot ito ng kaguluhan sa kanila. Lalo pa kung yung mga tumututol ay mga magulang mo na mahal mo. Diba? 9 na buwan kang kinarga sa tiyan ng nanay mo. Ayaw natin silang i-offend para lang i-offend. Pero talagang may mga pagkakataon na kailangan nating manindigan sa pananampalataya. At ito naman yung nakakatuwa sa trabaho ng Diyos na kaligtasan. Nakikita mo yung bigat nung nangyayari sa isang taong ito, pero talagang ang Diyos ang nagsusustain sa kanya. Yung isa naman, tutol yung kanyang asawa, dahil sila'y mag-asawa para sa unbeliever, yung isa na konberte. Nung ini-interview siya, kinakamusta, yung asawa ko po, sabi niya, anong nangyari, sabi ko? Kasi yung Sunday po namin, date po namin yan. Ngayon po, maghapon kami sa church, kaya nagkakaroon kami ng sa bahay. Sabi ko, ang gawin natin, Sabado pa lang, lahat ng kailangan mong ipaghanda para sa bukas, gawin mo na. Yung damit, kahit na lalaki ka, plantsahin mo. Yung dadaling ulam, ikaw rin ang magluto. Wala na siyang ibang gagawin, kundi sasama na lang sa'yo. At sa biyaya naman ng Diyos, na nagtutuloy itong asawa niya hanggang ngayon. Pero may ganong klaseng friction sa pagitan pa mismo ng kabiyak mo. Yung isa, pinag-a-abroad ng kanyang magulang dun sa Ireland. Siya pa yung magulang niya pa yung nagpapasa ng resume dun sa pinsan niya. Ayaw niya dahil walang church doon. At isipin po natin, sa mga taong ito, sino yung mag-encourage sa kanila? Isipin po natin yung bigat ng kanilang pinagdadaanan bilang tagasunod ni Kristo na siyang tama naman. Ngunit sa kabila ng kabigatang ito ay tumugon sila sa hamon ng Panginoong Jesucristo, niyakap nila ang pagdurusang kakambal ng pagiging alagad. Pero kahit totoo ito, totoo pa rin yung pressure, totoo pa rin yung pain. At sa ganitong mga pagkakataon, sino po ang mag-encourage sa kanila? Ang mga mag-encourage sa kanila, yung mga kapwa mananampalataya na nagsasabing, ituloy mo lang. Ipapanalangin kita at kung mayroon akong kapasidad para itulungan kita para sa kalwalatian ng Diyos, sige, ituloy mo lang. Kaya wag po tayong matuwa lang pag may bagong applicant na nangyayari naman, talagang nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero wag nating kalimutan na sila'y magiging kasama sa pamilya ng Diyos at mayroon tayong pananagutan na kamustahin sila, encourage sila na sumunod sa Panginoon kahit na mayroong mga pagdurusa. Mga kapatid, kailan tayo huling talagang umabot sa isang kapatid? Di natin alam yung simpleng tawa niyan, ang bigat. Nagugulat ako sa amin sa mga members, smiling face, pero pag nag-usap na kayo, doon na may ano yung kabigatan niya. So hindi pala sa lahat ng pagkakataon na nakangiti ay ibig sabihin ay okay na. Dumarating yung mga panahon ng kabigatan nang dahil sa paninindigan sa Panginoon. Ganon din po sa atin bilang mga magkakapatid sa iglesia. Nagpapalakasan tayo ng loob na ipinapaalala sa isa't isa ang hirap na kakambal ng pagsunod sa Panginoong Yesus. Sa mga singles dito na naghahanap ng mapapangasawa, may katotohanan na naging mas mahirap ang paghahanap ng asawa ngayong ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Dahil pati yung relasyon, nakapasakop yun kay Kristo.
Binigyan tayo ng kalayaan na pumili kung sino ang ating magiging asawa, ngunit ang sabi sa 1 Corinthians 7:39, lamang ay sa Panginoon. Kaya ngayong Kristiyano na ang isang single, kahit pogi, kahit maganda, may pinag-aralan, good provider, may negosyo, mabait, may relihiyon. Ngunit kung siya ay hindi Kristiyano, kung siya ay wala kay Kristo, ay hindi ka dapat manligaw at hindi ka dapat magpaligaw sa kanila. Now, sa mga may asawa, parang hindi na ganun ka, yan. Pero naalala ko, nung ginagawa ko ito, kahit dun sa time namin, maraming mga kasabayan ko mga singles noon sa iglesia namin ay bumaliktad ng dahil sa bagay na ito. Parang hindi na siya masyadong ngayon na meron kang asawa, pero tunay itong laban sa mga singles at imbes na tuyain natin sila, ay panalangin at encourage sila. Marahil mayroon din dito na sa ating mga kapatid ay mayroong magandang offer na trabaho, lalo pa ngayong nagmamahal na lang ang lahat ng bagay. Ngunit ang magandang at mataas na offer, maliwanag sa kapatid, tatamaan ang araw ng linggo. Marahil ang iba sa atin ay may magandang offers sa iba pang bansa. Ngunit tatamaan yung ating spiritual life, tatamaan yung ating family. Kaya hindi natin kinukuha kung dahil sa mga ito ay tatamaan tayo. At yes, tayo ay nag-obey, pero nagtataas pa rin ang bilihin. Totoo pa rin ang hirap ng buhay, totoo pa rin ang mahal ang mga iba't ibang mga bilihin at nawa bilang mga kapatid kay Kristo ay bukas palad tayo na handa silang tulungan sa kanilang pangangailangan at pinalalakas ang kanilang loob na patuloy sumunod sa Panginoon kahit na may ganitong klaseng mga pagdurusa. Alam niyo po si Timothy sa Bagong Tipan, isang pastor at sa sulat ni Apostle Paul, ay alam natin paano siya in-encourage na lakasan yung kanyang loob na magpatuloy sa biyaya ng Diyos, magpatuloy sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus, sumunod sa Panginoon. Sa 2 Timothy 1:6-7 ay ganito ang encouragement ni Paul sa kanya. Ipinapaalala ko sa iyo, pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. And then next chapter, sa chapter 2 verse 3, ang sabi ni Paul, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Encouragement. At sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga problema na kinaharap niya doon sa Ephesus, problema ng false doctrines, internal divisions, immoral behaviors, pero sa kabila ng napakaraming mga problema at mga paghihirap na ito, ginamit ng Diyos ang encouragement ni Paul upang si Timothy ay magpatuloy, upang siya ay magtiis sa kabila ng iba't ibang mga kahirapan dulot ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa pagtatapos ng writer ng Hebrews ay sinabi niya sa chapter 13 verses 22 hanggang 23, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo na inyong pagtiisan ang aking salita ng pangangaral sapagkat sa pamamagitan ng ilang salita ay sumulat ako sa inyo, nais kong malaman ninyo ng ating kapatid na si Timoteo ay pinalaya na. At kung siya'y dumating agad, kasama ko siyang makikita kayo. So ito si Timothy, napanghihinaan ng loob pero pinalaya. Ibig sabihin siya'y nakulong? Yes, at siya'y nakulong dahil sa paninindigan sa Ebanghelyo.
At yung banal na spirito na nag-encourage, ginamit na instrumento si Paul kay Timothy, ay parehas pa rin na banal na spirito na gumagamit sa atin upang i-encourage ang mga kapatid sa pananampalataya. At alam natin na hindi tayo pare-pareho ng detalye sa buhay, pero totoo na realidad pa rin sa atin lahat bilang mga mananampalataya ang pagdurusa. Ang sabi again ni Paul sa 2 Timothy 3:12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. At sa kahulihan bilang mga mananampalataya, nais kong tayo ay magpatuloy kahit gaano kahirap ang pagsunod sa Panginoon, sapagkat nalalaman natin na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ang mga paghihirap natin sa mundong ito ay may hangganan. Ang mga paghihirap natin sa mundong ito ay temporal lamang, may katapusan. At kahit gaano man kahirap ang buhay sa kasalukuyan, ngunit sa araw na lumilipas, mas napapalapit tayo ng napapalapit sa kaluwalhatian na siyang hinihintay natin. Ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang sabi sa Romans 8:16-17, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at kung mga anak ng Diyos ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin naman ding kasama niya. Yun yung hope natin, hindi tayo nagtitiis lang na basta nagtitiis na matapos lang to. No, meron tayong hope na itong ating pinaniniwalaan, itong ating Jesus na pinaglilingkuran isang araw ay muling babalik at sa kaluwalhatian ay kasama tayo. Ang sabi ni J.C. Ryle, tinagalog ko po, huwag nating kalimutan ang aral na to. Hindi natin kailangang matakot na simula ng paglilingkod kay Kristo, ngunit dapat tayong magsimula ng maingat, mapagpakumbaba at taimtim na panalangin para sa biyaya. Kung hindi tayo handang makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, wag din naman tayong umasa na tayo'y kabahagi sa kanyang kaluwalhatian. At yung huling sinabi na yun, kung hindi tayo handang makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, huwag tayong umasa na tayo'y kabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit bilang mananampalataya, alam natin na sa kasalukuyan ay kabahagi tayo sa mga paghihirap ni Kristo bilang kanyang alagad. At tayo'y kabahagi rin sa kaluwalhatiang mahahayag. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagdurusa mo sa iyong ginawa doon sa Jerusalem, na bagamat alam mo ang maraming bagay, alam mo na ikaw doon ay magdurusa, ngunit mayroong kang resolve, itinutok mo ang iyong sarili sa kabila ng mga kahirapan na yun, at na nangyari nga na isa katuparan nitong plano ng pagliligtas, at mula rin sa Jerusalem ay naipangaral ang Ebanghelyo at dumating sa amin. At salamat sa iyong salita na napakinggan namin ngayong hapon. Dalangin namin na makapagsuri kami ng aming sarili, kung tinitignan ka ba namin bilang pangunahin kung sino ka. At kung ikaw ay pangunahin, kinakailangan kaming nakahandang magdusa kung kailangan bilang pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami na mapanariwa sa mga mananampalataya na nandito ang aming pagsunod sa Panginoong Hesus. Marahil mayroong mga nandito na mayroong struggle, nag-compromise dahil alam namin na may dulot itong pagdurusa. At hinihiling po namin na kami i-convict mo at mag-repent po sa bagay na ito. Ngunit salamat din dahil si Kristo, yung bagay po na pumalya kami ay hindi siya pumalya. Kahit yung naghihintay sa Kanya ay
kakilakilabot na pagdurusa bilang isinumpa. Ngunit ito'y kanyang ginawa at dahil dito'y nagkaroon kami ng kaligtasan. Tulungan mo kami na mamuhay para sa Kanya. Sa mga nandirito naman na namumuhay ng mayroong pagtsatsaga, ng pagyakap sa kahirapan, dalangin po namin na magpatuloy itong pagsunod na ito kay Kristo, na magpatuloy kami na mayroong pag-asa, na tinitignan yung ginawa ni Kristo sa nakalipas at sa Kanyang kalawalatian na mahahayag. At sa mga nandirito na wala pa sa aming Panginoong Hesus, dalangin po namin na kumilos ang banal na Espiritu at tanggapin nila ang hamon na sumampalataya kay Jesus. At kaakibat nito ay yung pagyakap sa pagdurusa bilang alagad. Ipakita mo po na yung ginawa ni Kristo na siya yung unang nakaranas ng matinding pagdurusa. At anumang pagdurusa na mararanasan ng kanyang alagad sa kasalukuyan ay para sa aming kabanalan. Mayroon itong kahulugan at mayroon kaming hinihintay na kalwalatian dahil sa aming Panginoong Hesus. Huwag po nawa nilang ipagtakip, kibit balikat, na muli nilang narinig ang matuwid na parusa ng dahil sa kasalanan, and yet, yun ang piliin nila na maranasan nila imbis na tanggapin nila ang hamon na sumampalataya kay Kristo. Dalangin ko rin ang iglesyang ito na patuloy may apply namin bilang mga magkakapatid yung katotohanan na kami ay nagpapalakasan sa isa't isa at mayroong pagmamalasakit na sa paglakad ng mga kapatid kahit sila'y nagdurusa ng dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo po ang mensaheng aming napakinggan. Ito po'y hiling namin at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.